Ginagawa ni Jesus ngayon, nahanda yung mga paglalagyan. Sabi naman ni Brother Eli na dahil sa kanyang kapangyarihan na nasabi niya. Pero siguro, yan talaga ang tama. Pati nga yung mukhang Arabiano mahaba pa rin ang buhok oh. Pati yung Aprikano. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthi, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Para sa ating mga newcomers, mga baguhan, welcome po kayo. Tuloy po kayo sa ating regular show. Ang ating ginagawa dito sa Youthi, tayo ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, mga discussions, homily at iba pa. Basta mga religious videos po ay binibigyan natin ng reaction. For this particular episode, ang ating featured po na preacher ay si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. At malamang sa malamang po ay alam nyo na siya po ang pinaka-in-demand po sa ating channel. Dahil we are shooting this at the end of March, syempre po, ang pinakamalaki na religious event for this particular time ay ang Semana Santa, ang Holy Week. So our staff was able to compile some videos about Jesus Christ. So what I know is hindi ito patungkol sa kanyang, kumbaga, divinity, sa pagiging Diyos ni Kristo. What I know is about His ministry, yung kanyang trabaho, at what I specifically remember is kung meron bang larawan or pictures of Jesus Christ, something like that. Sa aking background sa pag-aanalisa, sa pag-iimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization, at naging representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So obviously mga ka-U3, hindi po ako member ng MCGI. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So maaari po, as I'm watching, I may tend to agree or sound that I'm disagreeing. Pero definitely wala po tayong religious agenda. Nagbibigay lang po tayo ng ating honest and genuine po na reaction. So, everything now is ready mga ka-U3. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. About po sa Juan 14:1 hanggang 4, pwede po pakipaliwanag kasi meron po akong hindi masyadong maintindihan po. Alin doon? Mahaba kasi yun, kapatid. Ano po? 14:1 hanggang 4, mahaba. Alin doon ang particular area of interest mo? Juan 14:1 hanggang 4 po. Alin daw doon? Ano nga doon? Anong particular doon? Anong particular? Verse 2 po. Sa verse 2. Ang sabi sa verse 2, sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Kundi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ano nun ang tanong mo? Sa makatuwid ho ba sa sinabi ng verse na yan, si Kristo po ba ay ano pong ginagawa niya ngayon? Marami siyang ginagawa, kapatid. Huwag mong iisipin na ang ginagawa niya lang maghanda noong paglalagyan sa mga Kristiyano. Ang sabi niya, ihahanda niya, pero hindi niya sinabing, yun lang ang gagawin niya. May iba pa siyang ginagawa sa langit, kapatid. Babasa ko sa iyo ng isa pang ginagawa niya. Bukod sa paghahanda niya nung kalalagyan ng Kristiyano, may iba pa siyang ginagawa. And to prove that, para mapatunayan may iba pa siyang ginagawa, pakinggan mo sa 8:1 ng Ebreo. Basahin natin. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hainaman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan, palibhasa'y mayroon ng nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya,
Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Ayon. Alam mo, nung si Moises buhay pa, may pinakita sa kanyang mga bagay-bagay ang Diyos sa bundok para gawin niya, no? Sa tabernakulo, yung paghahandog sa mga handog nila, meron silang tinatawag na tabernakulo. Doon sa loob ng tabernakulo, meron dong holy place. Tapos merong Holy of Holies. Pumapasok doon yung saserdote, inihahandog yung handog ng bayan, at naghahandog siya ng mga handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa bayan. Nung si Kristo pumasok sa langit, Siya na yun. nandun siya sa tabernakulo sa langit na itinayo ng Diyos at hindi ng tao. At como siya ngayon nasa langit, nagmiministro siya. Ministro siya sa santuario, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. At palibasa ay ministro siya, kailangan siya ay maghandog doon. Ang ihahandog niya, yung inihahandog ng mga Kristiyano sa lupa, si Kristo ang tumatanggap, inihahandog naman niya sa Diyos. Kaya doon sa langit, naghahandog siya sa Diyos. Inahandog niya yung mga panalangin, mga sakripisyo ng mga tao, inihahandog niya sa Diyos. Yung ating mga awit ng papuri, inihahandog ni Kristo sa Diyos. Siya nagpe-present nito sa Diyos. Siya ang nagiging tagapamagitan nito. He is the mediator between God and man. So, Interesting. yung ating mga handog na inihahandog ng mga Kristiyano, inihahandog naman ni Kristo sa Diyos. Kaya hindi lang ang ginagawa niya ay yung paghahanda ng ating lugar sa tahanan ng Diyos. Before we continue, pasensya na po Brother Eli at sa mga viewers po natin. Sana huwag po kayong magalit dahil pinapost po talaga natin because U3 is a reaction channel. Anyway, so I was taking down notes mga ka-U3. Dito po sa tanong and at least ito pong first part, no? What we understand is a question, ano ba talaga ang purpose ni Jesus Christ? Especially na ngayon, wala na siya dito sa mundo. Siya ay namatay na yung kanyang physical form. At yun nga yung sinaselebrate natin during Holy Week, no? Sa mga mahal na araw, yung passion, sacrifice, it's a contemplative time for us to think about what Jesus has done. So Brother Eli is saying here na hindi lang yung purpose ni Jesus Christ yung pag-prepare sa atin, no? Pagdating ng panahon ng second coming or sa judgment. Kahit ngayon pa mismo, meron siyang function. And ang function nga ni Jesus Christ, according sa reference na binigay no sa Hebrews, kung di ako nagkakamali, is siya yung naghahandog ng mga kaloob. So I'm happy that Brother Eli further explained ano ba yung mga kaloob na tinutukoy sa Biblia. Ito daw po ay mga panalangin, mga sakripisyo, mga kanta. And as kumbaga the sacerdote, high priest, is ino-offer niya ito to God. So is that the reason mga ka-youth kung bakit po sa ating mga prayers in the name of Jesus? Is that the reason why we mention His name when we pray? Because of His function as an intermediary to God mga ka-youth? What was also mentioned by Brother Eli is nung panahon ni Moses, no? Meron talagang physical na tabernacle. Then iba't ibang particular na parts na meron ang Holy of the Holies. And if hindi ako nagkakamali, it's so holy that people may die just because of the sacredness of the presence of God, you know, something like that. So anyway, let's continue here. Meron pa siyang ibang ginagawa. Ang katunayan, nagpapatawad pa rin siya. Sabi niya kasi, ang patawarin niyo sa lupa, patatawarin din sa langit. Ang hindi nyo patawarin sa lupa, hindi rin papatawarin sa langit. So, maraming trabaho si Kristo ron, kapatid. Kung yun lang ang gusto mong maintindihan. Ano kasi, noon po, pagkakaintindi ko sa verse 2, kasi sinasabi doon na sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. So, ba't pa ho siya maghahanda ng tahanan kung meron akong nakahanda doon na marami? Hindi. Ang hihahanda, hindi yung tahanan. May tahanan na nga eh. Ang ihahanda, yung paglalagyan. Yun ang inihahanda niya, yung lalagyan, hindi yung tahanan. May tahanan na, tama yung sabi mo. Ang ihahanda, yung paglalagyan. Alam mo, problema yan eh. Kaya mamumroblema ka dyan. Alam mo kapatid, merong humiling kay Kristo nung araw, nandito siya sa lupa. Hiniling yung dalawang anak niya, ilagay sa kanan at sa kaliwa eh. Ay mamumroblema kapag hindi mo alam kung sa ilalagay, baka mag-agaw-agawan doon kung sino yung sa kanan, kung sino yung sa kaliwa. Pakinggan mo ha.
sa isang talata ng Mateo 20 at 20. Nang magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, na kasama ang kanyang mga anak na lalaki, na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinuman?" Sa kanya'y sinabi nila, "Mangyayari." Sinabi niya sa kanila, "Katotohanang iinuman ninyo ang aking saro. Datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama." Nakita mo, kapatid? Alam mo, meron kanya-kanyang lugar na paglalagyan sa langit ihahanda ni Kristo ang lugar, hindi yung bahay ang ihahanda, yung lugar. Kagaya nun, may humihiling yung anak niya, dalawa pinakyaw, kanan at kaliwa, gusto sa kanya yung anak niya nakalagay doon. Baka magselos naman yung anak ko. O di ba? O yung anak mo rin, kung magkakaanak ka, baka magselos. Kaya ang ginagawa ni Jesus ngayon, nahanda yung mga paglalagyan. Sino ba ang dapat dito? Sino ba ang dapat doon? Yan ang ating dapat maintindihan. Nag-uusap sila ng Ama. Ama, sino ba uupo sa kaliwa? Sino ba uupo sa kanan? Yan, yun ngayon ang inihahanda ng Panginoong Jesus. Alam mo, kapatid, kasi yung mga nag-drawing, ignorante sa Biblia. Sabi kasi sa Biblia, sa 11:4 ng unang Korinto, pakinggan mo ha. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Pag-aalis mo ng puri sa ulo mo, pagka nanalangin ka o nanghula ka na may takip ang ulo mo, ikaw na lalaki. Ano ibig sabihin nun? Sa 14 hanggang 15. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. Kung ang babae mahaba ang buhok, kapurihan niya. Pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kasi yung buhok parang lambong yun pag lalaki ka, lalambungan mo yung ulo mo, parang itinatago mo si Kristo. Kasi ang representasyon ng ulo ng lalaki si Kristo. Si Kristo ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang representasyon ng ulo ng lalaki, kaya hindi mo dapat takpan yun. Kasi symbolism ni Kristo yung ulo ng lalaki. Kaya ang Kristo ay siyang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tanong mo, ano ang tunay na image ni Kristo? Kasi nakikita mo sa ibang relihiyon, si Kristo mahaba ang buhok. Yun ay bunga ng katangahan ng mga pintor. Hinabaan ang buhok ni Kristo. Tingnan mo ito, puro mahaba ang buhok. Pati nga yung mukhang Arabiano mahaba pa rin ang buhok Pati yung Aprikano na hindi masyadong mahaba ang buhok Kristo Aprikano, hinabaan din nila ang buhok Yan. Karamihan dyan mahaba ang buhok. Mali yan kasi, kapatid. Sabi kasi ni Kristo, pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Pwede ba naman yung sabi niya, mahalay sa lalaki mahaba buhok, tapos siya mismo mahaba ang buhok niya? Basahin natin ng Roma 2:21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw nagtuturo sa iba, di mo tinuturuan sarili mo. Sabi mo sa tao, huwag magnakaw, tapos ikaw nagnanakaw. Pwede mo bang sabihin kay Kristo yun? Sinabi mo, ang lalaki mahaba ang buhok, ikaw lalaki ka, mahaba ang buhok mo.
Hindi totoong mahaba ang buhok ni Kristo. Walang nakasulat sa Bibliang mahaba ang kanyang buhok. Yeah, that is also one of the things no, na interesting para sa akin dahil nga syempre over the years, of course, Christianity became really, really popular. A lot of Christians, even a century after Jesus Christ's death, ay nagkaroon na nga ng mga believers no, sa Jesus Christ. And because of that, people tend to draw in their imagination how he would look like dahil wala nga tayong actual na record. And one of the things that I remember though, image niya sa Turin and they are saying na yun daw nga po, parang yung cloth ay dumampi sa mukha ni Jesus Christ and nag-leave ng print, you know, something like that. That's why for others, that's how he looked like, ano. Interestingly, sa ibang mga religion, especially no, sa Islam, si Muhammad ay hindi dapat na i-depict as someone that you can paint as a respect. And of course, because of the fact na talagang wala talagang documentation no, sa actual na mukha ni Muhammad. Pero sa Kristiyano, iba-iba. Depende po sa cultural background din mismo ng pintor, ano. Kapag ang nagpipaint ay Pilipino, nagiging mukhang Pilipino. Kapag ang nagpipaint ay African or white, eh nagiging mas white din. Although, interestingly, sa sinasabi dito ni Brother Eli, dahil nga wala tayong picture, walang imahe si Jesus Christ, what I'm getting here is that, yeah, we don't know how he looks like, pero we are sure that he does not have long hair. Di katulad ng mga depiction ng mga artists over the years. It kind of makes sense if you live in the Mediterranean, if you live in the Middle East, sa sobrang init pa lang naman, no? So most likely, people will not have long hair. Kasi syempre, sobrang init nun. But definitely, they would have some kind of head scarf or head covering, ano po, dahil syempre sa init. So when people do that though, so ibig sabihin po ba sa members po ng MCGI ay hindi po kayo naglalagay ng sombrero, cap, baseball cap, you know, something like that, mga ka-youthi, just because of the idea, because the male head represents Christ, mga ka-youthi? Or this is just limited sa mga scarf na hindi ka pwedeng mag-scarf? So please comment below, mga ka-youthi. Dahil as far as I know, sa mga kababaihan, it's the other way around, di ba po? Na sa mga babae ng members ng MCGI ay mahahaba ang kanilang mga buhok. So sa mga members po ng Iglesia ng Diyos, please comment below what do you guys think. Kapatid, wala. Dahil nga, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Lalaki siya. Ano ba siya? Basahin natin sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21, Sis Lu. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Si Kristo halimbawa Ano yung siya nagsabi na mahalay sa lalaki mahaba buhok, tapos siya unang-unang mahaba ang buhok. Kasinungalingan yan, kapatid. When Jesus Christ grew old, what was his occupation? Was he like the normal people of his generation? Let us read. In the book of Mark chapter 6 verse 3, it says, Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. Instead of believing in him, most of the Jews were offended at him and they said, is this not the carpenter, the son of Mary, Carpentero lang. brother of James, of Joseph, Judah, and Simon? And are not his sisters here with us? So they judged the Lord Jesus Christ not by his teaching, but by his family background. So he's very much like other people. They judge him as other people are. He's just a simple carpenter. Why is it that he's a carpenter? Because his foster father, Joseph, was a carpenter and continued the trade of his father. And at that time that he was already preaching, Joseph was already dead. That's why the trade of being a carpenter was given He to continued. Jesus. Is this not the carpenter? Because Joseph was not anymore around. The trade of his father was passed on to Jesus. Is this not the carpenter? Or is just an ordinary person, a carpenter of a lowly rank in the Jewish society? And people were offended at him. So he lived a very normal life as other people have done. But in terms of when he was already preaching the Word of God,
making or performing miracles and all good things that he has done recorded in the Bible, people realize that he is not an ordinary man until that time only. But during the first 30 years of his life, he was just regarded as just anybody else. He's not as somebody, but he's just like anybody else in their community. May tatanong ko lang tungkol sa talata ng Mateo, Kapitulo 3 sa versikulo 16 up to 17. Pakibasa lang po. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Yun po. Ang tanong ko, Brother Eli, bakit, ano bang, baka ako ang nagkakamali o ano ba? Yung ito, yung nilagay dyan, bakit ito samantala ang nagsasalita na sa langit? At kanyang bilanggit o pinagsabihan yung nasa lupa. Paano mo yun mabigyan ng Interpretation. paliwanag o ano ba yun? Yun lang, Brother Eli. So ang problema mo diyan, kapatid, yung salitang ito. This is my beloved son in whom I am well pleased. Walang problema ron, kapatid. Alam mo kung bakit? Ang nagsasalita ay nasa alapaap. Ang tinig ng Diyos dumadaan sa alapaap. Basahin natin sa isang talata rin ng Mateo 17. I'm very curious here. Dito po sa nagtatanong, ano yung kanyang pinupunto? Is this a case for oneness na doctrine? Yun ba yung pinupunto niya rito? Ang subtext kaya ng kanyang tinatanong is that they are two separate entities, kumbaga, or they are one. So I have a feeling na yan po ang background, no, kung bakit natanong niyo po itong patungkol po sa Matthew. So still, mga kayuthi, this is still about Jesus Christ and His ministry. So like what our staff has mentioned, na hindi po ito about sa deity, no, pero parang related po pala itong napili po na video na ito. But going back, previously on the work of Jesus Christ, malamang sa malamang ay alam nyo rin po ito mga ka-U3 na meron pong particular na period na hindi actually na-mention clearly sa Bible, no? Hindi in detail what happened to him. I think he was in his teenage years, no? Tama po ba? Hanggang 30 years old para mag-continue or mag-start ng ministry. Or possible po ba yun mga ka-U3 that those particular time na hindi na-mention sa Bible in detail is he was also doing the ministry even though he was also doing carpentry? And if we go past the literalness of his work as, karpentero, gumagawa ng bahay, isn't it fascinating that his job also is something about establishing a house, establishing a place, establishing a structure, which figuratively is kanya din ginagawa, na paghahanda ng isang lugar na matutuluyan para sa ating mga souls, mga ka-U3? 5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan." Diyan sa salita na yan, ginamit din ng Ama yung salita na ito ang sinisinta kong anak. This is my beloved son. Ngayon alam mo, kung ating dadaanin sa grammar ng tao, ang paggamit ng ito ay ginagamit ito kung ang speaker, ang itinuturo niya malapit sa kanya. Diba? Ganun ang understanding natin sa grammatical principles na kaya ako sinasabi, ito dahil This. malapit within my reach yung aking sinasabi. This and that. Ito. No? Alam mo, Koko. para sa Ama, ang lupa, Soko. tuntungan ng kanyang paa eh. Kaya hindi malayo ang lupa sa Ama. Basahin natin ang 5:35 ng Mateo. Kahit ang lupa
sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Ayan. Kung ang pag-uusapan natin yung magnificence ng Diyos, the power and the magnificence of the Almighty God, the earth is a reachable place. It is within the reach of His hands and His feet. So hindi mali, grammatically, spiritually, na gamitin ng Ama yung salitang ito. As if katabi siya ng mga apostol at katabi siya ni San Juan Bautista, katabi siya ng ating Panginoon Kristo. He is within them. At meron naman pangako kasi ang Diyos sa 18:20 ng Mateo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So, sabihin niya mang ito, because He is in the midst of the three, hindi naman mali yun. Doon sa panahon na yon, nagkakatipon doon mga apostol 3, kasama si Kristo, si Moises, at saka si Elias. Tapos, ano namang binobotismohan siya sa 3:16 up to 17, 2 sila. Andun si Juan Bautista at saka andun yung Panginoong Kristo na siyang anak. Kaya magsalita man yung ama ng ito, He is in the midst of them. Kaya hindi mali yun, kapatid. Okay lang yun. Ibig sabihin po, okay lang yun sa ating kung ang Diyos ang magsasalita. Pero sa atin, mali yun, Brother Eli. Pagka sinabi mo na, halimbawa, sinabi ko dyan, ito, ang hawak-hawak mo, Mike, ikaw ang may hawak, nasa kalahati tayo ng mundo. Dapat iyan. Kasi bago ka makarating dito, you will ride an airplane and spend 30 hours bago ka makarating sa lugar ko. Pag sinabi ko ito, kundi ako, hindi ako marunong ng grammar. Yun ang lalabas nun. Kasi parang, mahirap dahil sa nalaman ko, ang tinig galing sa langit at saka yung pinagsabihan niya ang nasa lupa. Sabi naman ni Brother Eli na dahil sa kanyang kapangyarihan na nasabi niya. Pero siguro yan talaga ang tama na Si Kristo, Pasensya na po, and we were told no na putol-putol talaga yung part na daw po yun na yun. Pero I find that question still interesting, no? Sa hindi ko gaano na-gets bakit yun ang kanyang pinupunto na parang sinasabi nung nagtatanong na hindi niya dapat gamitin ang word na ito dahil God is far away and Jesus Christ is nasa mundo, no? Nasa earth pa yun si Jesus Christ when He was baptized by John the Baptist. Pero of course, I appreciate Brother Eli in telling him basic rules of grammar. At saka ganun naman din po talaga diba? Hindi mo masasabi niya this if hindi siya reachable, if hindi siya malapit sa iyo. So makikita po natin ang quickness din talaga ng logic ni Brother Eli, yung kanyang wit in instantly answering the question. So anyway, meron pa po tayong isa pang video. Let's watch this. hindi siya katulad ng ordinaryong tao na kagaya natin kasi anak siya ng Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos sa kanyang ginagawa, mayroon siyang plano. Yung plano na yun, tapos na yun 46:9 ni Isaias. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ang Diyos ay walang kapareho. Kaya nga hindi natin siya pwedeng i-challenge Wala nga ang siyentipiko na makaka-challenge sa Diyos Kahit ateista Sabi niya, walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula pa sa umpisa. He has the capacity to declare the end from the beginning. Yung hindi pa nangyayari, nasasabi niya na kung ano mangyayari sa hinaharap. Ganon. Parang neto ng isang plano kung gaano katagal ba ang itatagal ng istorya. Ganon. Parang isang pelikula na merong itinakdang oras yung director kung gaano kahaba. Ganon ang Diyos.
Sinasabi niya na yung wakas, dun pa lang sa umpisa, hindi pa nag-uumpisa, hindi pa nangyayari, sinasabi na niya. Ang layunin niya ron yung nasa Juan. Ang layunin ng Diyos, kaya niya sinasabi agad sa 13:19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Para pala makasampalataya tayo. Hindi pa nga nangyayari, sinabi na niya, para pag nangyari, saksi ka, sasampalataya ka nga, meron ng Diyos. Dapat ka nga maniwala sa Kanya. Yun. Ngayon, bakit si Kristo'y nangaral 30 anyos? Kasi may nakatakda na panahon ang ilalagi niya sa mundo. May nakatakda yun. Hindi pwedeng mauna, mahuli. Takda yun. Miski yung kanyang pagkapanganak sa mundo, nakatakda na yun eh. Basahin natin ang 4:4 ng Galacia, kapatid na Daniel. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nung dumating yung kapanahunan, sinugo ng Diyos yung kanyang anak. Kaya, noong mag-umpisang mangaral si Kristo, doon siya inutusan ng Diyos na mangaral na 30 anyos. Ang Diyos ang nagtatakda noong panahon na yon. Basahin natin ang Gawa 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sabi ng anak, sabi ng Panginoong Hesus, yung panahon, mga bahagi ng panahon, itinakda ng Ama yon sa kanyang sariling kapamahalaan. Kasi alam niya na dapat mangyari mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Kaya siya ang nagtatakda nung dapat na mga panahon. Kung kailan ba mag-uumpisa, kung kailan ba matatapos. Siya rin ang nagtatakda nun. Ang katunayan, alam ni Kristo yun eh. 13:1 ng Juan. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Yun, sabi ng Biblia, nung bago dumating yung Pasko ng mga Hudyo dun sa panahon na yon, pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanlibutang ito hanggang sa Ama. So meron siyang time frame na sinusunod eh. Nag-umpisa siya ng 30 years, tapos nangaral siya ng mga 3.5 years. Alam niya yung end ng kanyang ministry eh. Nung maghapunan sila ng mga apostol, yung tinatawag na Last Supper, yun na mismo yung alam ni Jesus na tiempo na tapos na ang kanyang ministeryo. Kaya yun nakatakda ng lahat. Kailan siya mag-uumpisa, kailan matatapos. Okay, mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so sure po ako sa mga followers po at supporters ni Brother Eli Bitin po ba? Ito po ay compilation lamang no, ng mga itanong mo kasarianong episodes about Jesus Christ, the actual one that was written on the Bible. So nasagot po sa ating compilation na ito about sa kanyang ministry. Bakit 30 years old no nag-start? Which initially tinanong ko nga po kung anong nangyari. Ano? Dahil kung di ako nagkakamali, there was a big gap in the Bible no, na hindi talaga nabigyan ng detail. Anong ginawa ni Jesus Christ noong 21, 22, 19, hindi natin alam. And I like how Brother Eli answered in the last part of that compilation. Yung sinabi niya po na lahat kasi na nangyayari sa buhay ni Jesus dito sa mundo, ito ay may timetable, kumaga may time frame ng lahat. And if you think about it, kind of short, no? 3.5 years lamang na pagministeryo ni Jesus Christ dito sa mundo. And Brother Eli also mentioned about yung Last Supper, na kumbaga yun na yung hudyat, no? Na tapos na ang kanyang pagministeryo dito sa mundo nga. And if you think about it, if you are
Jesus Christ, no? I think it would be nerve-wracking, I don't know, or baka meron bang relief sa kanyang part, no, nung Last Supper na, ay, ito na nga ang sinasabi sa akin ng aking ama na nagtatapos ng aking ministeryo at meron magtatraidor sa akin at ako ay papako sa krus ng Kalbaryo. But anyway, mga ka-U3, hindi ko na po syempre mauulit lahat ng ating mga interjections as we were watching this video kasi nga, we are doing this in real time. So sana po ay napanood nyo from start to finish. But definitely, this is something interesting for me, the concept of God sending, no? Isinugo siya ng Diyos. An impression ko nga dito overall sa ministry ni Jesus Christ, all of these things happen, kumbaga, in God's own time. Ano po? So as to the other part naman po ng video, so mali daw po yung depiction ng mga artist, ng mga pintor kay Jesus Christ na mahaba ang kanyang buhok, 'di ba? Kasi it would be strange if siya mismo ang nagsasabi na hindi dapat mahaba ang buhok ng mga lalaki tapos hindi nang gagawin niya, no? So we don't know how Jesus Christ looks like, but definitely he does not have a long hair, kumbaga, no? Anyway, mga ka-youth, if you enjoy these kinds of contents, you can also watch that video over there. The playlist over here, kung hindi ka pa member ng ating community, mag-subscribe ka na. We have more than 200,000 subscribers na po. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. Long hair mo, long hair ko.